recovery ng ating sakit sa paa ay mahirapan. Mapapansin mo namamanid, para may tusok-tusok, tapos medyo nagda-dark na ang color, yan na obserbahan nyo. Then sa mga lalaki, nagkakaroon na siya ng sa kanyang erectile dysfunction, no? Nagkaroon na siya ng problem. Then later, itong mata, magkakaroon siya ng mga cataract, magkakaroon siya ng glaucoma, retinal detachment, o pagkalabo ng mga mata. So those are the complications. And of course, ang pinakamahirap na complications dito ay yung pagtaas ng ating creatinine. So once na pasyente, kasi pag diabetics talaga, palaging nakakaroon pala talaga ng problem yan sa kidney dahil yung kanyang nerve nahihirapan namin na mag-function normally. So, ang nangyayari, tumataas, nasisira ang kidney, ida-dialysis. Tumataas ang creatinine, bumabagsak ang hemoglobin count. Nagtataka sila, bakit bumabagsak ang hemoglobin count? Because the kidney are responsible to produce the hormones that we call this erythropoietin. So, itong erythropoietin na ito yung hormones to convert adult stem cells to become hemoglobin. So, kung maraming premature blood dyan, at walang erythropoietin na hormones, hindi po dadami ang ating red blood cells. By the way, ang liver natin nagpo-produce din, pero hindi talaga sing dami ng nasa kidney natin. That's why yung mga doctor natin minsan nagbibigay ng erythropoietin injection para ma-stimulate yung katawan to create hemoglobin count. So, pag hindi ito naayos ang kanyang kidney, pag hindi natin na-reverse, delikado ito. But mostly of the patient, once na tumataas ng ang kanyang creatinine, tuloy-tuloy na po ang pagtaas ng kanyang problema sa kidney. And later, madialysis na talaga. Lalo na pag nasa stage ng second, third, o fifth, in stage of renal failure, dapat pong ma-dialysis na yan. Kasi, ayan yung mga magiging komplikasyon, Doc, kapag hindi, Sir Arnold, kapag hindi natin na-manage yung ating blood sugar level. Paano nga po ba natin ma-maintain yung tamang antas ng asukal sa dugo or yung ating blood sugar level, Sir Arnold, para nga po makaiwas tayo sa komplikasyon na dulot po ng diabetes? So dito tayo sa management, no? Isa pa lang doon, pag tumaas ang creatinine natin, kakaroon po ng edema o yung tinatawag natin na manas, no, sa Tagalog. So, dito tayo sa management, no? Actually, the doctor will give you para sa insulin diabetes mellitus na dependent sa insulin. Of course, insulin na ibibigay. Sa non-dependent naman, maraming mga drugs yun. Pero, pag nag-uumpisa pa lang ang pagtaas, sabi natin, nasa 130, yung sugar, mag-start ka ng mag-ayos ng iyong katawan, no? So, dito natin gagawin ng mga natural na gagawin para hindi natin mapapataas. Number 1, you have to remove the food which is especially mga processed, no? Huwag po tayong kumain ng mga matatamis, mga soft drinks, energy drinks, lahat po na juice ay huwag na natin kainin. Lalo na pag sa supermarket na bibili, those are only artificial drinks, hindi yan natural. So, kung gusto yung uminom naman ng natural na juices, mga prutas na lang. Yes, exactly. Totoong prutas, kalamansi, lemon, oranges, everything na tunay, papaya juice, yun ang gagawin nyo. You have to remove the all processed food. Bakit natin i-remove, no? Kasi sa pag-remove ng mga processed food, ni-remove mo na rin yung mga chemicals na in-intake natin. Inunurish po natin ang ating gut or GUT. So, what is GUT? Ito yung part ng ating digestive system. So, actually, napakalaking role at one of the most important organ ang ating digestive tract. Dahil dito po nanggagaling lahat ng nutrients para manurish ang ating mga organs. Kasi once hindi natin manurish ang mga organs natin, complications may happen. So tulad ng halimbawa, kain ka ng mga chichirya, kain ka ng mga processed food, posible po masira ang inyong pancreas. Magkakaroon ng maraming kulumpun doon ng mga taba-taba doon sa organ niyan that may cause diabetes mellitus, no? So, sobrang intake ng mga carbohydrates like glucose, fructose, it will be converted into fats. So, pag dumami ang fatty acid sa katawan natin, hindi na magpa-function normally yung mga organs natin, even the liver, the heart, the kidney, and of course, the most important yung ating
pancreas na nagpo-produce po ng insulin at saka glucagon. Yan ba yung dudulot ng acid reflux or GERD, Sir No, Arnold? it's different. Okay. It's different story. Pag sa acid reflux naman, it's the liver. Pwede natin may time may tatakil natin yung sa liver. That's related to the liver. So, bakit kailangan natin ingatan itong gut natin, no? Yung ating digestive tract? Kasi po, ang digestive tract natin, dito nakatira ang mga good bacteria like lactobacillus or bifidus bacteria. So, pag nag-take tayo ng mga processed food, you know that processed food contains a lot of preservative. For example, tinapay na lang, no? Ordinarong tinapay, ordinarong pandesal sa bangketa na bilhin natin. May nilalagay pa yan na sikretong preservative, that's calcium proponate or potassium sorbate para yan sa mga cake. At hindi lang yan, merong trans fat, merong margarine. Yan, yung margarine is trans fat and lard is trans fat and butter is a trans fat. So, napakataas po yan sa cholesterol, no? Magiging cholesterol yan. So, pag pumasok sa katawan natin itong mga pagkain na may preservative, like for example, dilata. So, dilata containing sodium benzoate, potassium sorbate, merong sodium nitrate, sodium nitrite. So, those chemicals are considered preservative. So, pag sinabing mong preservative, they can destroy the bacteria or any kinds of yeast, no? Sisiraan nila, i-inhibit nila ang production ng yeast. Ang problema, kailangan natin ng yeast sa katawan, kailangan natin ng mga good fungus sa tiyan natin at kailangan natin ng mga good na bifidus and lactobacilli. So, ang mangyayari po, mamamatay yung mga good bacteria niyan, hindi siya magmamultiply. So, dahil hindi siya nagmamultiply, that's another problem because those bacteria like bifidus, lactobacilli and other yeast formation, nagpo-produce po ito ng mga enzymes. So, what is enzymes? Enzymes is the most important molecule inside the stomach because they are responsible to digest the food, no? Sila yung gumigiling sa pagkain na kinakain natin into a simplest form, no? Gigilingin nila ng pinong-pino yan para pag naging maliit na molecule yan, Kumalat absorb sa lahat. yan. Yes, absorb na sa katawan natin at magagamit na ng ating bone marrow to create adult stem cells. And these adult stem cells, itatakal natin ito minsan, ito po yung tinatawag natin na mga antibodies o blood cells sa katawan natin. So, some nutrients, ita-travel yan, inunurish naman niya yung ating mga cellula sa katawan. Yung nagbibigay sa atin ng energy. Yes, magbibigay ng fructose, bigay ng glucose, fatty acids para manurish yung ating mga cells, no? Doon lalo na doon sa mitochondria, no? Doon sa pinakasentro ng cells natin. So para magkakaroon siya ng energy. So ang point ko rito, pag wala po tayong nutrition sa katawan, manghihina po mga organs natin. Magiging Mag-weaken. sakitin tayo. Yes. Oo. Madali tayong magiging ma-i-infect, diba, Sir Arnold? Exactly. Ang ibig sabihin ko dito, wala pong ingredients ang katawan natin to create food and to create antibodies. Because walang enzymes na napuproduce yung tiyan natin. Kung magdidepende lang tayo sa enzymes ng ating stomach o yung ating pancreas and ating liver, kulang na kulang po. So we need enzymes sa mga microorganism. So tandaan nyo kailangan natin ng mga pagkain na prutas and gulay can help a lot to increase the production of the good bacteria. At ito pa, i-reverse yan. Ang bad bacteria naman ay tuwang-tuwa sa pagkain ng karne. So kung nagkakarne tayo red meat, yan po ang pagkain ng mga bad bacteria, especially the Helicobacter. So, pag dumami Helicobacter, masama po sa katawan natin. Ayan ba yung mga nagdudulot na ng hypertension and mataas na cholesterol? Cancer usually talaga. Oo. Okay. So, ang pagtaas naman ng cholesterol, ito yung mga trans fat. Number one, yan yung margarine, lards, butter, saturated fats. So, those molecule are responsible to increase the production of your ating cholesterol, no? The bad and the good. Mamaya itatakal natin kung may time pa tayo. So, meanwhile,
Sir Arnold, aabangan nila yung mai-interview nating kababayan na nakaranas nga po ng karamdaman at nakasubok na nga rin po ng inner power kung papaano nga rin po ba ito nakatulong sa kanyang kalusugan. Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, ang ating text line para nga po sa may mga katanungan 0919-2826-485 at aalamin rin po natin kung papaano nga po ba ang tamang pag-take ng inner power sa ating pagbabalik. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Ito try mo ba ang